Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para sa mga kababayan po natin na nakasubaybay, welcome po kayo sa programang ito ng INC Radio. At binabati po natin lahat ng mga nakikinig sa kanilang radyo sa INC Radio DZEM 954 kHz. Gayon din po sa mga nanonood sa INC Radio YouTube channel at sa INC TV. Hello po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At hindi na po natin patatagalin pa. Ang makakasama po natin ngayon ay i-feature po natin sa pamamagitan po ng video na ito na aming inihanda. Narito, pakinggan at panoorin po natin. Kilalanin si kapatid na Jeronimo Lopez mula sa lokal ng Balukok, distrito ng Bulacan. Naglingkod sa simbahang Katoliko bilang alalay ng pari at naging choir member sa mahabang panahon. Bilang anak ng mga kursulista, kasakasama sila sa mga pag-aawitan sa Iglesia Katolika, maging sa mga prosesyon. Nabago ang lahat nang ang buong pamilya ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit nila iniwan ang dating paniniwala? At bakit pinili ni kapatid na Jeronimo na maging mang-aawit sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng Pagtawag. Sing the praises, Lord, Alleluia. Ang makakasama po natin ngayong araw ay si kapatid na Jeronimo Lopez mula po sa lokal ng Balukok, distrito ng Bulacan. At mapalad po tayo sapagkat kapiling natin ang ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Jeronimo. Opo, magandang araw din po, kapatid naman. Kumusta po kayo? Okay naman po, nasa magandang kalagayan naman po kami. Kumusta po ang pamilya? Oo nga po, binabati ko po ang aking may bahay na si kapatid na Cristina. Gayon din po sa dalawa ko pong anak na si Jerome at si Ronnie po. Hello po. Gayon din po, binabati ko rin po ang destinado po ng lokal, ang kapatid na Carlo Clarin, kapatid na Renante Oliver, at ang ating pong mahal na tagapangasiwa mula po sa distrito ng Bulacan, ang kapatid na Augusto T. Galapon. At hindi ko rin po malilibot batiin ang kapatid na Lirio Pelman, na siya po ang naging kasangkapan po ng ating Panginoon Diyos upang kami po ay matawag po sa iglesia. Salamat po ng marami, kapatid na Jeronimo. Ang inyo po bang mga anak may pamilya na, nakapagtapos na po ng pag-aaral? Kumusta po sila? Okay naman po sila. Yung pong panganay ko po, kasalukuyan na pong may pamilya na po siya ngayon. At malapit na pong magkaanak. Congratulations po, At yun pong bunso ko po na nasa ibang bansa, yun po, binata ko po yun. Yung panganay po ninyo, nabanggit ninyo, pamilyado na, siya po ba ay naghahanap buhay? Ano po ang natapos nila? Yung pong panganay ko po, ang natapos po niya ay naging isang guro, teacher. Diyan po sa parte ng Bulacan, doon po siya nakadestino. Yung bunso ko naman po, ang natapos niya ay hotel management po, na kasalukuyan pong nasa US ngayon. At yun ang isa sa mga dahilan kaya nakapagtatrabaho po siya. Opo. Doon sa ibang bansa. Opo. Naitaguyod na po ninyo ang inyong mga anak. Meron na pong maayos na hanap buhay at ang isa nga meron ng pamilya. Paano niyo po sila itinaguyod? Bagaman mahirap po yung buhay, pinilit po namin mag-asawa na mapagtapos po namin sila sa kanilang mga pag-aaral. Bagaman noong panahon po na yun, ang hanap buhay lang po namin nagtitinda lang po ng mga puto, mga kakanin. Gayon din po, yung nakikita niyo sa lansangan na nagtitinda po ng taho, isa din po akong naging bahagi po ng ganong hanap buhay po para
sila po ay may taguyod ko po sa kanilang mga pag-aaral. Mula po sa pagtitinda, itinaguyod po ninyo ang inyong pamilya, pati po yung pag-aaral ng inyong mga anak. Kapatid Jeronimo, nakaka-inspire po yun, no? Kasi, totoo, marami sa mga kababayan natin, paborito yung taho, yung kakanina, itinitinda ninyo. Kaya malaking bahagi rin po yan talaga ng pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin. At lalo kayo, mula doon ay napagtapos ninyo ang inyong mga anak. Ngayon po, nagtitinda pa rin po ba kayo ng taho, ng kakanin? Sa ngayon po, awa po ng Diyos, mula po nung mapatapos po natin sila, kaming dalawang mag-asawa at may taguyod po sa ganung mga edukasyon na kanilang dapat na matapos, ay gumanda naman po ang aming buhay ngayon. At ngayon, sa kasalukuyan po ay may grocery na po kaming, siya pong kasalukuyan po naming inaasikaso sa araw-araw po ng aming pamumuhay. Dito po itataguyod po namin ang aming mga pangangailangan po sa araw-araw. Nabanggit nga po dun sa video na ating inihanda na kayo nga ay lumaking saradong Katoliko. Gaano po kayo kasigla sa kinagisnan po ninyong relihiyon? Buhat po sa aming mga magulang na binanap po namin sa kanila dahil hinubog po kami sa ganung mga paglilingkod. Unang-una talagang pinilit po ng aming mga magulang na maitaguyod po namin hanggang sa aming mga pagtanda. O pwede po ba ninyo ibahagi sa amin ano-ano po yung ginagawa ninyo noon na paraan ng paglilingkod bilang Katoliko? Isa po akong naging katuwang po ng isang pare. Hanggang sa naging choir member po ako. Almost mga 16 to 17 years po yung ginawa ko pong paglilingkod na yan. Yung po bang binabanggit ninyo na kayo ay naging katuwang ng pare, yung po ba'y pagiging sakristan? Ay, masasabi na rin po parang sakristan na rin po yun. Sapagkat halos doon na rin po ako tumira. Ano po ang ginagawa ninyo noon sa pagtulong sa pare? Unang-una po yung paglikom po sa lahat ng mga nagiging handog po. Handog o abuloy? Mga abuloy po. Sa simbahan Katolika, opo. Lalo na po pagka may sinasagawa pong pagpuprosesyon po sa mga nakagisnan po mga imahe na yung tinatawag na Panginoong Jesucristo, Santo, mga Santa. Santo, Santa. Opo. Mula pagkabata yan. Opo. At kasama po ninyo yung buo ninyong pamilya. Opo, kasama po. Ano po bang tungkulin ng mga magulang ninyo at napakasigla ninyo sa mga aktibidad na ginagawa sa Iglesia Katolika? Totoo po niya na wala pong hindi nakakilala sa akin mga magulang dito po sa aming Balokok na ito. At hindi man dito po sa Balokok, hanggang sa mga ibang mga lalawigan pa, mga ibang lugar. Dahil kilala po siya bilang manganganta po ng kursilyo. At kayong magkakapatid, kasamang umaawit o Opo. manganganta, kung Opo. tawagin, Opo. choir, Opo. doon sa binabanggit ninyong kursilyo. Opo. Paano po yun nabago? Yung ganong paniniwala po ninyo mula doon sa kinagisnan ninyong relihiyon? Mismong magulang ko po, nanay ko, na dumating po yung time na parang naguguluhan na po siya. Okay po. Dahil matagal po yung ginawa din niyang paglilingkod na yun, tulad yung nabanggit ko sa inyo na tinatawag na kursilyo. Opo. Yun po yung tinatawag na kursilyo team na may parang isang organisasyon po yun na kapag may namatay sa lahat ng miyembro, ay may parang binibigay pong damayan para Abuloy. sa abuloy. Oh. Tapos po, nung dumating po yung time na yun, na sabi nga ni nanay, parang ekang naguguluhan na ako sa ginagawa nating paglilingkod. Hanggang sa dumating po yung time na mula po sa mga ginagawang gawain ng Iglesia ni Cristo, meron pong isang ministro na nakipagbisita po sa aming bahay. Yun nga po, dahil ang kanila pong layunin, trabaho po nila ay mangaral po sa mga tao. Ngayon, dumating yung point na sabi ko, brother, sige, ganito.
Total, nandyan ka na at lagi naman kayo nagpupunta rin. And magtatanong lang ako sa iyo. Sabi ko, pagka nasagot mo yung tanong ko, sige, pwede kaming makinig. Pero, hindi po kami mag-iiglesia. Ano po yung tanong ninyo, kapatid na Heronimo? Yung una pong naitanong ko sa kanya, dahil sabi ko na, kapag nasagot mo to, sige, pakikinggan ko. Ngayon, ang tinanong ko po sa kanya, dahil po sa tagal na rin namin naglilingkod sa nakagisnan pong reliyong Katoliko, sumagi na rin po sa isip ko yung napakaraming relihiyon. Yun po ang isa sa tinanong ko sa kanya na, di ba lahat ba ng relihiyon sa Diyos yan? Ang dami. Sabi ko, kung kaya mong ipaliwanag yan na sa Biblia mo, babasahin at makikita ko ng diretsahan yan. Sige, paniniwalaan ko siguro yan. Hanggang dumating po yung punto na nung sasagutin na po ng ministro, yung aking tinanong na yun, na ang lahat ba ng relihiyon ay sa Diyos, totoo ba lahat yan? Kaya mula po sa Biblia, sa Mateo 16:18, na ang nakalagay po doon na nasa ibabaw ng batong ito ay itatayo po ang aking iglesia. Yun po ang pagkabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalan ng iglesyang yon na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo na itatayo o itinayo niya ay sinabi rin po ng mga apostol sa ibang mga sulat nila. Sa Roma 16:16, sa Gawa 20:28, yan po ay ang iglesia ni Cristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita sa sandali o pagkakataong yun eh. Sa totoo nga po, ako pa po yung bumasa eh. Dahil nung hanapin niya sa Biblia, brother, pwede sa Biblia ko na lang hanapin yung kung ano yung nakita mo nabasa dyan. Hindi po yung Biblia na hawak niya, yung binabanggit niyo. Kundi yung Biblia ninyo sa bahay. Opo, sa bahay po yun. Personal ninyong Biblia yun. Personal ko po yun. Opo. Dahil narinig po ng aming mga magulang, na mismo ako po ang bumasa doon sa katanungan na naging kasagutan, nagkatinginan kami ng aming mga magulang. Hanggang sa, hindi naman po kasi nakuha doon sa isang araw na yun. Kasi nung time na pagkatapos naming magkausap nung ministro sa Iglesia ni Cristo, nagkaroon kami pag-uusap kami mga isang pamilya namin mula sa mga magulang na nabanggit nga ng magulang ko na, Heronimo, sabi gano'n sa akin, pare kang ano yung nabasa mo kanina, tumagos ka sa puso ko yung binasa mo. Na kung yun talagang nakalagay sa Biblia, hindi pala lahat ng relihiyon sa Diyos. Hanggang sa dumating din po yung time na binalikan kami ng ministro na yun. At inihanda na po namin ang marami naming katanungan. Marami kami naitanong at naisagot din po ng ministro ang lahat ng aming katanungan. Hanggang doon sa ikatlong araw pa lang po, nagpapahayag na kami sa sarili namin na totoo ang Iglesia ni Cristo. Buo na ang pasya Buo na po yung pasya namin. na kayo po ay aanib sa Aanib Iglesia, na sa Iglesia ni Cristo. Lumilitaw po na yung isinagot po ng ministro sa inyong katanungan tungkol sa kung lahat ba ng relihiyon, lahat ng iglesia ay pare-pareho sa ating Panginoong Diyos. Nasagot po na hindi po eh. Sapagkat meron lang nag-iisang itinuturo ang ating Panginoong Jesucristo na itinayo niyang iglesia. Yun yung kanyang iglesia. At nakasunod po yun sa kanyang pangalan, ang Iglesia ni Cristo. Malinaw pong tumagos yun sa inyong mga puso. Dahil sa dami po nang naitanong po namin sa ministro na yun, lahat nasagutan niya. Ito po yung naging tanong niya sa amin. Heronimo, sabi po sa akin ni kapatid na Lirio Pelman, hindi ko po malilimutan yung ministrong naging kasangkapan po upang kami ay madala sa Iglesia ni Cristo, maanib sa Iglesia ni Cristo. Ang tinanong po niya sa amin, ako po ang tinanong niya, kapatid na Heronimo, total, marami ka nang naitanong sa akin. Nasagutan ko naman mula sa Biblia na ikaw pa ang bumasa. Ngayon, itatanong ko lang
sa iyo ngayon kung bakit ang Iglesia Apostolica Romana, na hindi naman po sa mga nakikinig po, na hindi naman po sa sinisiraan po namin, kundi ito po sa pagbubunyag po, na kailangan kayo din po ay malaman din po ninyo. Kaya ito po ang tinanong po ng ministro sa amin. Bakit daw po ang Iglesia Apostolica Romana ay nagsasign of cross? Yun po ang isang tinanong pa sa amin. Para ang aming buong isipan ay mabuksan kami at maliwanagan po sa aral ng Diyos. Ngayon, noong time na ako po ang tinanong, bakit nagsasign of cross ang Iglesia Apostolica Romana? Sabi ko, brother, total, buhay pa si nanay. Katabi ko po Nay, ikaw, mas mahaba na ang ginawa kong paglilingkod sa ating kinagis ng reliyong Katoliko. Ngayon, pwede bang ikaw na ang sumagot sa tanong ng ministro? Bakit tayo nagsasign of cross? Ang nagisagot naman ni nanay, sign of cross, ang paniniwala natin, maliligtas tayo. Maliligtas sa kapahamakan. Tatanggapin ng Panginoon Diyos. Ngunit, yung sagot namin wala pala sa Biblia. Nung pinabasa niya sa akin, at ganoon din ang ginawa ko, sa Biblia ko mismo pinahanap yung tanong niya na dapat namin sagutin. Na ang nakalagay po doon po kami namangha ni nanay, na mismo ako pa ang bumasa doon sa Apocalypse na yon, na ang nakalagay doon sa pag-altanda na kinagis na namin ginagawa, na ang nakalagay sa Biblia is ang sino mang mag-altanda sa kanyang kanang kamay, sa kanyang noo, ay tatanggap ng kaparusahan ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, magsasign of cross ka pa lang, malaking kasalanan na pala sa Panginoon Diyos yan. Ang binabanggit po ninyo ng mga talata ng Biblia, kapatid na Jeronimo, ay ang mababasa sa Apokalipsis 13:16 at Apokalipsis 14:9 hanggang 11, na yung binigyan o pinabigyan ng tanda sa kanang kamay o sa noo, tanda po yun ng parusa Kabaliktaran po sa isinagot ng nanay ninyo na tanda ng maliligtas o ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun po, nagtuloy-tuloy na po kami hanggang sa Jeronimo, tinatanong niyo sa akin. Para sa akin kasabi din nanay. Mali yung nakagisnan natin. Sa edad ko na ito, halos 70 plus na siya. Ang edad nila nung panahon na yun. Sabi niya, yung ginawa pala natin paglilingkod, mahabang panahon, pero hindi pala tinatanggap ng Diyos. Lalo po kayong naliwanagan. Opo, naliwanagan sa pagkakataon. Opo. Kailan po kayo nabautismuhan, ang inyong buong pamilya? Nung mabautismuhan po kami ay taong 2005 po. Lahat na po kami, sabay-sabay na po kami, mga magulang namin, kami mga mag-asawa, mga magkakapatid. Dahil 7 po kami magkakapatid, lahat na po kami, sabay-sabay na po kami nabautismuhan. Naging kaanib na po kayong ganap sa Opo, Iglesia ni Cristo. Kapatid na Jeronimo, katulad ng binanggit ninyo kanina, pinag-uusapan po natin ito, hindi para saktan ang damdamin ng sino man sa mga kababayan natin, kundi batay din po kasi sa inyong karanasan at sa inyong naunawaan mula po sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Yun po ang katotohanan. Opo. Masasayang yung paglilingkod na hindi naman sang-ayon sa kung ano kalooban ng ating Panginoong Diyos, sa kung ano ang aral ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ikapagtatamunan, kaligtasan. Kaya, awa po ng ating Panginoong Diyos, hindi lang po ikaw, kundi buong pamilya, buong sambahayan ninyo, tinawag niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Meron pa po tayong mga pag-uusapan, pero bitinin lang po natin ng sandali ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatid. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Pagtawag, a Convert Story, pagkalipas lang po ng ilang
Paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Jeronimo Lopez mula po sa lokal ng Baluco, distrito ng Bulacan. Si kapatid na Jeronimo po, kasama ng kanyang buong pamilya o buong sambahayan mula po sa kanyang mga magulang, kinaawaan po ng Panginoong Diyos, nang tawagin ng ating Panginoong Diyos at maliwanagan sa mga tunay na aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang ilan nga po sa mga aral na yon, nabanggit po ng kapatid na Jeronimo kanina, ay yung ukol sa nag-iisang iglesia na tinayo ng ating Panginoong Kristo, ang Iglesia ni Cristo. At lalo pa po silang naliwanagan sapagkat nabanggit niya rin po yung aral na taliwas po sa kinagisnan nila na di umano yung pag-aantanda sa kanang kamay at sa noo o yung pagsasign of the cross ay ikaliligtas. Kabaliktaran po sa itinuturo ng Biblia sapagkat tanda po yun ng kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Balikan po natin ang panayam o pakikipag-usap kay kapatid na Jeronimo. Magandang araw po, kapatid na Jeronimo. Opo, magandang araw din po. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang inyong buhay? Dahil nga po doon sa nalaman namin sa salita ng Diyos mula po sa Biblia na walang puro-puro. Ang naging malaking pagbabago po sa amin, unang-una, masasabi ko na po sa panahon ngayon na pinagpala na po kami ng Panginoong Diyos. Unang-una po sa aming mga pamumuhay na ipinagkaloob po sa aming sambahayan at lalo-lalo na po yung naramdaman po namin pananampalataya sa loob po ng Iglesia ni Cristo na talagang hindi po puro-puro ang aming nalaman dito, kundi talagang nasusulat po sa Biblia na siya pong sinusundan po namin sa aming pamumuhay sa ngayon. Ano po yung pagkakaiba mula doon sa relihiyong kinagisnan ninyo? At ano ang naging pagsusumikap ninyong lalo nang kayo ay mga kaanib na po sa Iglesia ni Cristo? Natanggap po namin ang katotohanan. Kaya masasabi po namin kapag kami dumadalo ng pagsamba, talagang nararamdaman po namin ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. Ukol po sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dati-rate, nabanggit ninyo, napakasikap ninyo mula sa inyong mga magulang. Papaano ang ginagawa ninyong paglilingkod noon? Papaano na po nung kayo ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo? Paano kayo lalong nagsikap na makapagbigay ng kasiyahan, kaluhuran sa ating Panginoong Diyos? Opo, nung po kami mapaalit na sa Iglesia ni Cristo dahil unang-una po talagang damang-dama na po namin na talagang ito na po talaga ang tunay na relihiyon na dapat aniban ng tao. Alam niyo po, pinagsumikapan ko pong tumanggap ng tungkulin bilang mga awit po. Bakit po mga awit ang sinikap ninyo maging tungkulin? Opo. Kaya nga po, mga awit po ang aking tinanggap dahil mula pagkabata po kasi, dahil sa aming mga magulang, na sila po ay sa simula'y manganganta na po sila sa kursilyo. Sabi nga niya po, noon, 3 oras ang pag-aawit niya, walang humpay. Ngayon, nung mamulat po at kami ay mapaalim sa Iglesia ni Cristo, dahil nasaksihan niya at nalaman niya na lahat ng ginawa niyang pagpapagal ay nasayang. Nasayang at hindi tinatanggap ng Diyos. Kaya ngayon po, nung panahon na napaalig na po kami sa Iglesia ni Cristo, wala po siyang ibang hinihiling sa Diyos, kundi pahabain pa yung kanyang buhay para makabawi siya sa paglilingkod sa Diyos. Kayo po, ano naman po ang hinihiling ninyo sa ating Panginoon Diyos at ano naman po ang patuloy ninyo sinisikap sa ngayon? Sa ngayon po, patuloy ko pong pinagsisikapan po yung tungkulin
ipinagkaloob sa akin na aking hiniling din na balang araw maging mga awit din ako. Kaya sa ngayon po, sa panahon po ngayon, lalo ko pong pinapaigting ang aking pananampalataya, ang aking pagtupad. Hindi ko po pinababayaan. Gaano po kayo nagpapasalamat na hindi lang po kayo, kundi maging ang buo ninyong pamilya mula sa inyong mga magulang at hanggang ngayon, ang inyong mga anak, mga masisiglang kaalib na sa Iglesia ni Cristo, tinawag po ng ating Panginoong Diyos sa tunay na paglilingkod. Unang-unang pinasasalamatan ko po ay ang ating Panginoong Diyos sapagkat kinahabagan po kami ng aking buong sambahayan na matawag po dito sa Iglesia ni Cristo. Ano pong ipinapangako ninyo sa ating Panginoong Diyos? Patuloy ko pong gagampanan ang tungkuling ipinagkaloob sa akin. At gayon din po ang ganap na pagbabagong buhay. Kapatid na Jeronimo, yung pinagdaanan po ninyo, yung kasaysayan po ng pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo, kahayagan po ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buo ninyong sambayan. Marami po sa mga kababayan natin ang nagsasakripisyo rin. Nagsasakit din para maisagawa yung paglilingkod sa kinikilala nilang Diyos. Subalit, nahuhulog sa kawalang kabuluhan sapagkat kung pagbabatayan ng Biblia, hindi po tinatanggap ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang gusto ninyong sabihin po sa ating mga kababayan ngayon? Unang-una po sa aming mga kamag-anakan na hindi pa po namin kasama sa ganitong mga paglilingkod sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo po, hindi naman po mo nakinig kayo kaanta po kayo. Hindi po. Kapag ito po ay inyong sinaksihan at pinakinggan po ang doktrina na katulad po ng aming napakinggan, malalaman po ninyo bakit kami po ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Malalaman niyo po ninyo bakit pinasok namin ito. Kasi alam niyo po may kaligtasan po talaga. May nilalaan pong kaligtasan ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po, kapatid na Jeronimo. Ang paanyaya pong yan ni kapatid na Jeronimo, hindi lang po para sa kamag-anakan nila o sa mga mahal nila sa buhay. Kami po na mga kabilang o kaanib sa Iglesia ni Cristo, buong puso po, inaanyayahan namin kayo na magsuri, makinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Welcome na welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. O pwede po kayong magtanong sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan o kapilya. At magtanong po kayo kung papaano po ninyo mapapakinggan yung mga aral at ilan pa sa mga aral na napag-usapan din namin ngayon ni kapatid na Jeronimo. Sana po ang istorya po ng ating kapatid nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo. At bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay, binabati at pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito dito po sa distrito ng Bulacan. Ang INC Radio, ang INC TV, ang SEBC President and CEO, si kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo P. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Maraming salamat po. May mga ganitong programa po para maibahagi ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ang natatanging karanasan nila kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos. At para po sa lahat ng ating mga kababayan na sumubaybay, maraming salamat po at lagi po ninyo kami samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.